Okay mga kanoisy, next video. 50% ng buong Baufo compound ay pagmamayari ni Mayor Guo bago pa ito pumasok sa politika. 50%. Pero duda sila, Senador Hontiveros at Gatchalian sa mga sinasabi ng Mayora, lalo't lumabas sa kanilang pag-iimbestiga na naging business partner ni Mayora sa Baofu ang isang takas mula sa China na si Wang Ziyang. Gisahan. Ang duda ko nga, opinion ko lang naman to guys. Yung partner niya ba na fugitive daw or takas? Feeling ko pinapalabas lang din ng China na takas siya, no? Pero spy talaga nila. Para halimbawa ganyan, meron silang escape ba kung sakali magkabukuhan? So, kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoise. So, another update na naman tayo patungkol sa mahiwagang pagkataon ng mayor ng Bambantarlac na walang iba kundi si di ko na po maalala, Your Honor. Mayor Alice Bamban! Mayor Alice Guo! So, yan ang video ito ay mula kay Rema Davia. So, meron to pamagat na Mayor Alice Guo, espiya nga ba ng China? Tinatanong pa ba yan? Joke lang, di pa naman tapos yung investigation, di ba? So, nagtatanong lang naman. Question mark. Mga ebidensya na hindi Pilipino si Mayor Alice Guo. So, tingnan natin to, for sure. Mapapakamot na naman kayo sa ulo nito, kasi tinatanggi pa eh. So again, ang video ito ay mula kay Rema Davia. Support nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. So hindi na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Mayor Alice Guo, espiya nga ba ng China? Mga ebidensya na hindi Pilipino si Mayor Alice Guo. So like, comment, share, subscribe. Start. Totoo kaya ang mga balibalitang napasok na tayo ng mga espiyang inchik galing sa China? Yun lang. Pinaimbestigahan ng PNP ang mga espiyang Chinese dito sa Pilipinas na kung tawagi sleeper cells. Hindi na bago sa atin na may mga Chinese na gumagawa ng mga pekeng dokumento upang magpanggap bilang mga Pilipino. Meron pa ngang mismong mga opisyal ng ating gobyerno ang binabayaran ng mga dayuhang Chinese para lang makakuha sila ng mga dokumentong ito. Kinwestiyon ng ilang senador ang pagkatao ni Bambantarlac Mayor Alice Guo na may koneksyon umano sa isang ni-raid na pogo sa lalawigan. May nag-comment sa nakaraan nating video. Wala talaga guys. Nanindigan talaga siya. Sabi niya, bakit yung tinitira nyo? Si Mayor Alice Bamban. Ang importante nakatulong siya sa mga tao. Bakit hindi yung kay Catherine Camilon yung investigahan nyo? May mga ebidensya doon. Itong mayor namin, dinidiktik nyo talaga. Madam, may mga ebidensya po na dawit si Mayor Alice Guo doon sa Pogo. Tapos anong pinagsasabi niyo na yun pa nga lang pagkataon niya questionable na eh. 'Di ba? Oh ha? Tala. Mula Impapawid, kitang-kita ang lawak at laki ng Zunyuan Technology Incorporated. Isa ito sa mga Pugo Hub na nasa loob ng Baufo compound. Mahata to. Bukod sa mga opisina at dormitory buildings, may kumpulan rin ng mga villas na para raw sa mga matataas na mga opisyal at bisita ng compound. Ang bawat villa ay nagkakahalaga raw ng halos 40 million pesos bawat isa. Meron 40 million pesos bawat isa. Tapos sasabihin nyo na walang mali dyan. Gagastuhan ba yan ng ganun kalaking pera kung wala silang ginagawang kalokohan dyan? pa itong malaking imbakan ng mga alak. Meron pang Olympic size na swimming pool. Meron din itong underground tunnel na nag-uugnay sa lahat ng mga building. Posible kasi na yung... Grabe, may underground building pa. Sige, di ko muna pagsalitaan si sir. Posibleng mga escape route nila yan. Diba? Or yung... ano ba? Diyan sila tatakas kung magkabukuhan. Tuloy. Mga nakatakas ay dumaan po sa mga underground tunnels na yan. Then meron kasi mga open na mga gates doon sa iba pang tunnels. Pwedeng doon sila nagtakasan. Sa loob ng villa, tatambad sa iyo ang ilang mamahaling gamit. May mga vaults sa mga kwarto, sa labas. Nakaparada ang sari-saring SUVs at mga mamahaling luxury cars. Ito yung sasakyan na nakapangalan kay Bamban Mayor Alice Guo. Ang ganda ng sasakyan, no? Magbababoy lang yan, ha? At meron din ditong Mercedes-Benz vehicle as well as Alphard. These are the other vehicles na nakaparada dito sa garage. Ang roof nito are solar panels. Ito ang bubungad agad. Naka-solar panel pa. Social. Diba?
Ungad agad sayo sa isang nakabakod na komunidad ng Bamban, pero compound talaga ito ng isang lisensyadong Pogo na Zunyuan Technology Incorporated. Ni-raid ito noong Marso at nabistong nagkakasaumano ito ng mga panloloko tulad ng love scam at loan scam. Pero bukod sa operasyon ng Pogo at love scam, banta raw ito sa ating national security. Di ba? Ginagamit daw ng mga Chinese ang Pogo upang magspiya sa Pilipinas. Kasama sa mga nahuli sa nasabing Pogo Hub ay ang 7 puganting Chinese national. Ang isa pa dito guys, ang mga kababayan natin, hindi naniniwala dyan na posibleng magamit yan kontra sa national security natin. Paano? Mga pro-China sila Tuloy. Mas nakakagulat, ang compound ay nasa mismong likod lang ng munisipyo ng Bamban. Nako. At Nasa likod? ayan ang barracks. Hiningal si Ito ate. ang buong compound o buong Baofu compound. At nandoon Ika lang. Hiningal si ate sa laki yung room kung saan nagbubukas ng pang-5 volt. So from you can see Jollibee there. Grabe. And near that is the Bamban Municipal Hall naman. Napagalaman ng mga otoridad na noong hindi pa mayor ng Bamban si Miss Alice, siya pa daw mismo ang naglakad at kumuha ng mga permit para sa naturang Pogo Hub sa kanyang lugar. So, paano niya sasabihin niya na walang problema sa kanya? Mga ebidensya yan, Tantanan na daw kasi hindi daw gaya nung kay Catherine Camilo na may mga ebidensya na. Iba naman yun tinatrabaho naman yun Ito, mas grabe to kasi related to sa mga China thing Kayo talaga. Sobrahan kayo sa pagtatanggol dito At kahit noong naging mayor na siya ng bayan ng Bamban, siya pa rin ang mismong nagbabayad ng mga electric bill at nakapangalan pa mismo ito sa kanya. 'Di ba? Tama po, nasa akin po nakapangalan ang metro po ng Tarelco because I was the former landowner po of the property. Ang tanging sinasabi po ng dokumento ay ako po ang nag-apply po ng September to Feb. Ano yan? Hindi nila pina-change name na yan? Talaga ba? temporary connection way back 2019 po ng electricity po para sa entire compound. Bakit ikaw? Siguro po hindi na naalis ang aking pangalan sa dokumento po ng Tarelco. Ba't hindi inalis? Ito naman Paliwanag nga. Nais ko rin po ninawin na mayroon po isang sasakyan po na Ford Expedition nakita po sa loob po ng property at sinasabing nakapangalan po sa akin ay matagal ko na po siya naibenta way back 2020 pa po. At hindi ko din po bakit lahat ng mga nanditong na naiugnay kay Alice Go or Mayor Alice Go, puro na naibenta? Ano yan, isang tao lang ba bumibili? Na dyan mismo nilalagay yung mga naibili na ipagbili niyang mga gamit or whatsoever. Grabe yun Maniwala sana ako kung yung sasakyan binili nandun na sa Bulacan, yung helicopter binili nandun na sa Cebu, yung niya binili nandun na sa Bohol, nandun na sa Maynila. So ganyan, nasa isang lugar lang, same lang din. Pati yung bill ng kuryente. Grabe. ito nagamit o nakita man lang. 50% ng buong Baofu compound ay pagmamayari ni Mayor Guo bago pa ito pumasok sa politika. 50%. Pero duda sila, Senador Hontiveros at Gatchalian sa mga sinasabi ng Mayora, lalo't lumabas sa kanilang pag-iimbestiga na naging business partner ni Mayora sa Baofu ang isang takas mula sa China na si Wang Ziyang. Yun lang. Kamakailan nga ay pinatawag si Mayor Alice sa Senado para sa mas malalim pang investigasyon sa kanyang pagkakaugnay sa Baofu compound sa Tarlac na pinamumugarahan ng maraming scammer. Bago pa man gisahan. Ang duda ko nga, opinion ko lang naman to guys. Yung partner niya ba na fugitive daw or takas? Feeling ko pinapalabas lang din ng China na takas siya, Pero spy talaga nila. Para halimbawa ganyan, meron silang escape ba kung sakali magkabukuhan? Opinion ko lang din naman yun. Wala naman akong sinabi na yun talaga yun. Diba? Kayo ba? Do you think din ba? Yung yung fugitive partner niya? Or what if lang ba? What if ganun? Diba? What if lang naman? Sa Senado si Mayor Alice, nagpakilala muna ito. Ako po si Alice Lealgo, ang kasalukuyang mayor po ng bayan po ng Bamban, Tarlac po. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Bamban po ay ang kaunang-unang bayan po sa lalawigan po ng Tarlac. Napapagitnaan po kami ng Clark at New Clark City po at mga ibang malalaking bayan po ng Tarlac Province.
Unang-una po, hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po bakit meron or nandun yung pangalan mo? akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Ispeya kaya si Mayor Guo ng China at tumutulong sa mga inchik para manghak sa seguridad ng Pilipinas. Pero kung pakikinggan Yan mo lang. ang pananalita ni Mayor, napakagaling nitong magtagalog at para lang itong normal na Filipino-Chinese. Di naman siya ganong okay naman yung Tagalog niya, pero not in a way na tunog Pilipino siya. Kasi sinabi niya, dito siya lumaki eh. May nag-comment pa nga dito na dapat hindi Tagalog yung language mo kasi yung farm nyo hindi naman sa Manila eh. Parang yun eh, may specific na language yung nila, yung lugar nila na parang maiiba talaga siya sa Tagalog. Pero bakit Tagalog at Chinese lang yung alam niya? Or siguro alam niya din yung lengguwahe niya. Or siguro alam niya din yung lengguwahe ng Bamban. Hindi ko rin alam. Tuloy. Na madalas na nating nakakasalamuha. Ayon mismo kay Mayor Alice, bago pa man daw siya naging mayor ng Bamban, isa raw siyang negosyante bago pa pumasok sa larangan ng politika noong taong 2022. Yumaman sa negosyo. Pag-aalaga at pagbebenta ng mga baboy ang isa sa kanyang mga negosyo. Supplier din siya ng mga karne ng baboy sa ilang mga Chinese restaurant sa Clark. Ayon sa mga nakalap na mga dokumento ni Senador Hontiveros, ito pa lang si Mayor Alice ay walang record ng pagkapanganak sa ospital Grabe. at late na nang nirehistro ang kanyang live birth. Nirehistro lang ito nung nasa 17 years old na siya. Pag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Ang isa nga sa nakapagtataka guys, 2021 lang din siya nagparehistro as a voter. Tapos 2022, tumakbo siya. Ano yun? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Oo, please. Saan ba siya nung 18 ba siya? Inform us during the hearing. At bakit po na-delay yung pag-register ng birth nyo? Your Honor, i-check ko po. Tapos, balikan ko po kayo. Tama po. Sa pagkaalam po kasi namin, and I would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, tingin ko may halaga malaman bakit, kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth ninyo. At saan pala At bakit ka nirecognize ng China na naging mayor ka ng Pilipinas? po kayo ipinanganak? Sa ospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Sarap. Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay. Sobrang nakakapagtaka. Bakit dalaga na siya noong ipinarehistro ang kanyang kapanganakan? Lalo na Ito ba yung nakakatawa? 2023 lang siya na-register. So, mga 2004, 18 years old na siya. Supposed to be, di ba? Kasi 17 eh. Bakit 2021 lang siya nagparehistro as a voter? Natatakbo siya sa 2022. Sabi niya na puso siyang Bamban. Dapat nung pagtungtong niya ng 18 years old, butante na siya ng Bamban, di ba? Bamban. Bakit hindi ganun yung nangyari? Bakit 2021 lang? Tapos mga social media accounts niya, bakit kamakailan lang din? Mga 2020 up na ata nagsilabasan yung mga account niya. Bakit? at may kaya naman sila sa buhay. Maging si Mayor Alice ay hindi ito masagot kung bakit natagalan ang pagparehistro ng isang napaka-importanting dokumento. Tama. Base sa birth certificate niya, Filipino ang tatay niya, pero sa mga negosyo, nakadeklarang ang kanyang ama ay isang Chinese. Isa pa sa mga nakakapagtaka, wala ring mga dokumentong nagpapatunay na nag-aral siya dito sa Pilipinas mula elementary hanggang high school. Saan po kayo nagtapos ng elementary? Homeschool po ako, Your Honor. Kasi salo po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Your Honor, dire-diretso po. Bandang anong taon natapos po yung grade 7 sa homeschooling? Your Honor, tutorial po kasing ginawa po sa akin. Salo po kasi kami ng farm nakatira po. Tanong tuloy ni Ganyan yung tawag dyan. Yung pag-aaral mo sa homeschool mo nakuha lahat. Isang teacher lang tapos ganun ka business minded mag-isip. Or siguro iba din yun. Correct me if I'm wrong. Senador Hontiveros at tanong na rin ng marami nating kababayan, Chinese ba at totoong spiya siya ng China? Totoo kaya na Chinese talaga si Mayor Alice Guo? Posible. What if guys, 17 years old na siya pumunta dito, di ba? What if galing talaga siya ng China from 1 to 16? Tapos parang pinadala siya dito ba na, okay, doon ka.
destino ka sa Pilipinas. Chill ka lang dyan. Pagka 17 years old mo, i-rehistro ka na taga dyan ka sa Pilipinas. Tapos, by 2021, tatakbo ka. Politician din, magtatayo ka ng pogo. Nako! What if lang naman yun, ha? What if lang naman. Sorry. Ang itanong dahil si Mayor Alice na walang record dito sa bansa, ang siyang naging instrumento para makapasok Pogo. ang napakalaking kumpanya ng Pogo sa Pilipinas. Diba? Na ayon sa Intel ay sangkot naman sa hacking at surveillance activities, Grabe. lalo na sa mga government websites. Iniisip din ni Senador Hontiveros, baka isa si Mayor sa mga Chinese na iniligay ng China sa Pilipinas para kontrolin ang politika ng ating bansa. Si Mayor Alice Possible yun kasi pakialamero talaga yung Chinese men. at ang mga tulad niya may mga mahiwagang nakaraan ay mga asset Nako. na pinapasok ng China sa ating gobyerno para magkaroon sila ng mabigat na impluensya sa politika sa Pilipinas. Ako. So yun lang naman mula kay Rima Vadia. So original video link in the description box below. Panoorin nyo yung video niya guys. Supportahan nyo rin siya. Tapos syempre bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino SC. Kita nyo naman yun guys, di ba? Up until now talaga, palaisipan talaga kung sino talaga itong si Alice Mayor Go. Hindi naman sa pang-ano na ganito, ganyan. Pero syempre, deserve din naming malaman yung katotohanan kung bakit ganyan yung ganyan ka misteryoso yung yung pagkatao mo. 'Di ba? Okay sana men kung hindi siya tumakbo as a mayor at hindi siya nalilink dyan sa mga pogo-pogo na yan. Parang hindi na yan katin pa kung 17 years old na siya na nagparehistro. Matanda na yung 17 years old Matanda na yun. Alam naman natin dito sa Pilipinas, sobrang daming mga na may requirements na birth certificate. Tapos 17 lang siya nagparehistro. Ano yun? Nasa farm lang siya sa buong buhay niya. Imposible yun. Tapos ganyan, yung mga guru-guru niya pa, yung negosyo niya, yung pera niya, basta napaka-questionable. Yung may helicopter pa siya, mga sasakyan, puro benta, owner siya, yung something building na binenta daw. Saan galing yung mga yun? Bakit nung pumutok na yung balitang ito, puro na naibenta? May maipapakita ba siya na na deed of sale? Deed of sale ba yun guys, yung ibibenta? Or yung nakabili na yung merong ganon? Di ba? Ba't nalilink pa? Tapos yung bill ata yun? Hindi doon napalitan? Imposible naman yun. Parang tanga naman yun kung hindi papalitan, di ba? Tapos yun nga din talaga parang malabong coincidence siya na Chinese siya. Kasi sobrang nakakatakot yan kung totoo man yan na ginagamit siya ng China para pakialaman yung politika natin dito sa Pilipinas. Kasi ginagawa talaga yan ng ibang bansa na pinapapasok nila yung mga nila para makontrol nila yung yung bansa din na kalaban nila. Halimbawa ganyan, isipin nyo na lang For example, totoo yung mga balita na nagmayor si Mayor Alice Go. Tapos simula nung naging mayor siya, nagiging smooth na lang yung pagpasok ng mga pogo dyan sa Tarlac. Diba? Nagkataon lang ba yun? Ikaw as a mayor kapag ka may mga ganyan kumukuha ng permit sa'yo, of course, i-double check mo yan. Ikaw pa nga mismo siguro, tagilid ako dito Hindi ko to i-approve. Pogo gusto madadawit ako dito Pero bakit nung time niya, na-approve? Ibininta niya pa. Tapos yung partner niya, fugitive. Sabi ko nga sa inyo kanina, what if yung fugitive niya, fugitive talaga yun or ginagamit talaga siya, pinapaano talaga siya as fugitive para if ever na dumating sa puntong ganito na magkabukuhan, maghuhugas ng kamay yung China. Kasi ang sasabihin lang nila, takas sa amin yan dito. Di din namin yan gusto. Diba? Do you think? My goodness, ano na bang nangyayari dito, Sana malutas to at sana hindi to matabunan ng ibang issue, Sana pagtuunan talaga to kasi I think deserve ng taong bayan na malaman kung sino talaga si Mayor Alice Go, So kayo na masasabi nyo dito guys? Again, Rima Vadia, support nyo yan. Tapos Filipino SC, support nyo rin. So, see you on our next reaction video. Filipino SC is out.